Ating alamin kung saan nga ba nagmula ang Kristiyano at Islam at alin nga ba dito ang nauna na naitatag sa daigdig. Kailan nga ba nagkaroon ng relihiyon dito sa ating mundo? Noong unang panahon ay meron isang tao na nagngangalan ay Abraham. Dahil si Abraham ay kinasihan ng Panginoong Diyos at sadyang pinagpala dahil sa kanyang katangian na masunurin sa Diyos. Kaya't ang Panginoong Diyos ay nagbitaw ng pangako kay Abraham at gagawin siyang ama ng maraming bansa na kasing dami ng bituin sa kalangitan ang magiging anak nito. Dahil ang nais lang naman ni Abraham ay meron magmamana sa mga kayamanan nito bago man siya pumanaw sa mundo. Pagkat batid ni Abraham na mukhang napaka-imposible na mangyayari ang kanyang minimiti dahil si Abraham ay malapit ng mag-100 taon at patay na rin ang bahay bata ni Sarah na kanyang asawa dahil si Sarah ay halos mag-90 taong kulang na. Sapagkat dapat ang nangako kay Abraham ang Panginoong Diyos, kaya nang hawak na mahigpit si Abraham sa pangakong ito ng Diyos. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." Kaya't si Abraham ay matyagang naghintay kahit siya'y matandang-matanda na. Pero si Sarah ay nainip sa pangako ng Diyos na siya'y magkakaanak. Alam niya sa kanyang sarili na siya'y matanda na, kaya gumawa ng desisyon si Sarah. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, "Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo para sakaling magkaanak siya para sa akin." Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa na si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham naninirahan sa Kanaan nang ito'y mangyari. Matapos ibingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abraham, "Ikaw ang dahilan ng pagkahamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y magdadalang tao? Si Yahweh na ang pumatol kung sino sa atin ang tama." At sumagot si Abraham, "Alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo." Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Sur. "Hagar," alipin ni Sarai, "saan ka nanggaling at saan ka papunta?" Tanong ng anghel. "Tumakas po ako sa aking Panginoon," ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, "Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Di magtatagal ika'y magsisilang Ismael ang sa kanya iyong ipangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang inyong karaingan. Ngunit ang anak mo ay magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak." Kaya't nasabi ni Hagar na sarili, "Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako?" Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, "Ikaw ang Diyos nakakakita." Kaya't ang balon na pagitan ng Kades at Bared ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abraham. Kaya nanatili sila Hagar, anak niya ang si Ismael sa poder nila Abraham at Sarah. At lumipas pa ng mga taon, ang Diyos ay nagsugo ng 3 tao upang iparating kay Abraham na malapit ng ipagkaloob ng Panginoong Diyos na magkakaanak siya kay Sarah na kanyang asawa. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga asagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad na sa lupa ang muka. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mararapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa." Wika po ni Abraham, "Pinaghanda ko rin kayo na makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tula si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matatabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin.
Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karni at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham na saan ang asawa mong si Sarah. Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyan nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Ihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayon ako'y matanda na, pati na ang aking asawa. Masisiyahan pa kaya ako sa pakipagtalik? Bakit natawa si Sarah at nagsilbing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh tulad ng sinabi ko? Babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Di nga nagtagal, natupad nga ang pangako ng Diyos kay Abraham. Nagsilang nga si Sarah ng isang sanggol na lalaki. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdadalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham, Isaac ang ipangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito ay tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sino makapagsasabi na kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Nang lumipas pa ang ilang taon ay pinag-utos ni Sarah kay Abraham na palayasin ang na Hagar at anak niyang si Ismael. Minsan nakipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham, kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac nagmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay makakaanak din ng marami at sila ay magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. Madaling araw pa lamang ang mag-inay pinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Pinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Kapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagpaliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ng bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mga pangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Dahil sa pangako ng Diyos na pinagkaloob kay Ismael, ay natupad nga, nagkaroon din siya ng mga lahi. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Ehipto, alipin ni Sarah. Sinibayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdil at Mibsam. Sumunod sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jitur, Nafis at Kidema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuan na kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havilah at Shur, daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Mula sa lahi ni Ismael, nagmula ang reliyong Islam kung tawagin ng iba ay Muslim. Ayon sa kasaysayan, ang pagsisimula ng Islam ay minarkaan noong taong 610 taon kasunod ng unang paghahayag sa propetang si Muhammad sa edad na 40.
Pinalaganap ni Muhammad at ang kanyang mga tagasunod ang mga turo ng Islam sa buong peninsula ng Arabia. Kung ating bibilangin, sila ay nasa 1,413 taon na mula nang itatag ni Propeta Muhammad ang Islam. Mayroon pang anak na lalaki si Abraham na si Isaac. Tulad ng pangako ng Diyos, dito magmumula ang pangako ng Diyos kay Abraham na kasing dami ng bituin sa langit na maging lahi nito at siya ay tatawaging ama ng mga bansa. Kaya mula sa anak niyang si Isaac ay nagmula ang lahing Israelita at hanggang sa mga saling lahi tulad ng sinabi ni Isaac na Diyos, nangako po kayong hindi ninyo ako pabayaan. Sinabi ninyong pararamin ninyo ang aking lahi sa dami ng mga buhangin sa dagat. Sa anak ni Isaac na si Esau at Jacob, sadyang ngang dumami ang mga lipin ni Abraham, pero sa lahi ni Jacob magmumula na bayan ng Diyos kung tawagin ay Israelita. Narito ang patunay ng kasulatan. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habuk ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tuwid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto niya ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya siya si Jacob. Sinabi na sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob. Mula sa anak ni Jacob na si Judah hanggang sa kaapuhan niyang si Jesse ay dito nagmula ang lahi ni Haring David, pagkat alam natin kung gaano kinasihan at kinalugdan si Haring David ng Panginoong Diyos at tagos ang pagkapala at pag-ibig mula sa Diyos hanggang sa anak niyang si Solomon. Kaya nga sa mga lipi ni Solomon at Nathan, dito nagmula si Jesucristo dahil ang ina ng Panginoong Jesucristo ay mula sa angkan ni Nathan na anak din ni Haring David, at ang asawa ni Maria na si Jose ay mula sa angkan ni Haring Solomon. Mula nang isilang si Jesucristo at hanggang nagkaisip ay nangaral ng Ebanghelyo at ang unang pagkakatatag ng pananampalatayang Kristiyano sa mundo. Bago man siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng daan at pundasyon na dapat nating tahakin. Kaya ito ang isang bagay na madalas na pinag-aawayan na magkabilang panig ang Islam at Kristiyano, kaya ito rin ang dahilan kung bakit ayaw nila sa mga Israelita kung ang Biblia ang ating pagbabatayan. Ang Israel ang naging unang bayan ng Diyos na pinagkalooban ng mga pangako. Maraming salamat muli sa inyong binigay na oras sa panonood sa simple kong content. Paalam!